Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang flood control projects ng ating gobyerno, lalo na itong sunod-sunod na mga typhoon. Ito, may post si Third Floor Studio, Happy Network. Bago lang, post lang niya ito kapon. Wala pang 30 minutes ang ulan dito sa Kamuning, Quezon City, I think. Flood control project, kaway-kaway na. So, ipalabas ko lang itong video na ito. Ano? Abot tuhod. Tuhod na yung baha. Ulitin natin. Okay. 30 minutes lang na ulan sa Kamuning, Quezon City. Yun na, hanggang tuhod na ang baha. 2 weeks ago, ang kaming mag-asawa, galing din kami sa Metro Manila. Ganon din. Binabantayan namin yung panahon. Pag madilim ang kalangitan, hindi na kami lalabas dahil natatakot kami na mabahaan sa Metro Manila. Sa Mindanao, meron ding isang siyudad. So, sa mga hindi nakakaalam, ang Cagayan de Oro City, napakadaling magbaha. Same as this, makarelate ang Cagayan de Oro sa Metro Manila. Yung buhos ang ulan talaga, 30 minutes, lalo na 1 hour, nako. Yung main highway, yung lalo na sa may Kauswagan Highway, wala na. Baha na talaga. Hindi na makadaan ng masakyanan. Nakakalungkot. Sa lugar na yun na nababahaan palagi. Halos every 100 meters, merong tarpaulin ng isang congressman. At hindi ko na lang banggitin yung congressman. Kaya lang yung mukha niya, kitang-kitang mukha ng congressman ito. Pinagmamayabang na flood, drainage system, flood control project, millions of pinagmamayabang na ito, proyekto ito ang amount na nagamit. Nababaha. Hindi ba sila makonsensya na ilagay yung mukha nila sa tarpaulin, ginagastusan ng taong bayan yun, tapos tuloy pa rin ang baha? So, ito na po yung isang bangungot. Ito ay isang bangungot ng administrasyon ngayon na hindi maalis-alis. Pabalik-balik yan. Kasi, every time na may bagyo, or every time na mag-ulan ng malakas, habagat lang kaya yan, lalabas at lalabas yung katotohanan. Saan napunta yung pondo? Ang sarap pakinggan yung sona ng Pangulo noong July. Meron na tayong natapos na 5,500 flood control projects at marami pang ginagawa. Palakpak. Okay. So, yun. State of the nation. Dami nating flood control projects. Tapos na, pinagmayabang. After 2 days, Typhoon Karina, fact check, wala na. Nung tinanong, paano yung flood control project? Huwag muna nating pag-usapan yan, sabi ng Pangulo. Pag-usapan natin paano tayo makatulong, wala na. Yung naipagmayabang na flood control projects, nung zona, bangungot, kasi palagi na lang sinisingil sila ng taong bayan. Yan din yung
isa sa mga hinaing post ni General Romeo Pukis sa kanyang social media page, Facebook page na sinare ko kahapon. Nabanggit niya yan. Kakasuklam, pork barrel ng mga mambabatas, flood control projects, pera ng daang bayan, tapos binabaha pa rin, nakakasuka o nakakasuklam. O, di ba, bangungot. So, this is Metro Manila. Ito, meron akong subscriber. I-shout out ko na rin si kapatid Jamel, taga Mountain Province. Sabi niya, Kabsat, just sharing to you my hometown sa Barlig, Lias, Barlig Mountain Province. Ipinakita niya itong picture na ito. So, mayroong river, yan, Tandunan River atay, yeah. Flood control project din yan. Kailan kung i-close up ito, makikita mo na may diki. I don't know kung mapansin nyo, may diki siya eh. Kaya ang lakas yung agos ng tubig, akala ko baha. Sabi niya, hindi yan baha. Hindi kami nababaha dahil mayroong matibay na flood control project na ginawa panahon ni PRRD. Sabi niya, wow! So this is in contrast, no? Yung administrasyong ito, sabi ni Senator Joel Villanueva is, every day, we are spending 1.4 billion pesos per day. Per day yan for flood control projects. Tapos, ganyan pa rin. 30 minutes na ulan lang, baha. Ito, sinare sa akin ng ating basahin ko yung message niya. Nasa Israel ngayon itong si kapatid Jamel. Sharing you, Kabsat, the place where I was born. Yun po ang flood control under Duterte administration. Lias, Barlig Mountain Province po yan. Sabi niya, dati, ang ginawa, mga kurakot noon sa time ni PRRD ay takot sa itawag sa 8888. Kaya mga projects nila ay maganda. Ngayon, garapalan, mas malala pa sa time ng Pinoy administration. Very sad. So, this is an example of successful flood control projects dahil rumaragasa yung ilog. Kailang matibay yung flood control, hindi nag-o-overflow, hindi napupunta sa community. Panahon ni PRRD. At dito rin sa Mindanao, ganito ang yung mga infrastructure, tulay man yan, kalsada, ayan, flood control. Sa isang gathering, speech ni PRRD, sabi niya, kayo mga kontraktor, sige, lukuyin niyo ang project. Gastusan niyo muna. Pag hindi maganda, sa inyo ang kalsada, sa inyo ang tulay. Kaya lang, hindi ko kayo babayaran. Ganon, katindi, panahon ni PRRD. Kaya, panahon niya, yung mga infra project dito, halos lahat, standard ang pagkagawa. Yun nga ang kalsada papunta sa aming farm eh. Parang may tinitesting. May mga portion sa kalsada substandard. Talagang pinabaklas at sinemento ulit. Noon yun, panahon ni PRRD. Ngayon, ibang-iba na. Grabe, yung kaibigan ko sa Manila, sabi niya, alam mo, General, kaibigan kong negosyante in chief, nakakuha ng pondo o project sa DPWH, 3 billion, sabi niya. 20% kaagad ang hinihingi para makuha niyo yung project. Cash pa naman. So, what is 20% ng 3 billion? 600 million. O, napilitan yung contractor nagbigay. Kaya garapalan. So, sige. Flood control project pa more. Ano yung expose ni Mayor Magalong?
30 to 40% nababawas sa pundo, napupunta sa kickback. At ang pinaka-paboritong projects, ito, flood control projects ng mga mambabatas. So, kailan kaya ito matitigil? I don't know. Basta, kawawa ang ating bayan sa mga ganitong pangyayari. Pera natin napupunta lang sa may bagong I don't know, somewhere in Central Luzon, yung flood control projects talagang nagiba after so many months. Bumigay. Kasi nga, meron mo yung mawala. 30 to 40%. Hindi mo masisi yung kontraktor. Dahil babawiin niya yung gastos niya, dapat gaganan siya. Kaya substandard na mga projects ang resulta. So, kailan maalis itong bangungot na ito? 5,500 flood control projects, habang may mga bagyo, mapapak-check sila. Bago lang yung bagyo Julian ba yun sa Ilocos na ganun din. Grabing baha. So sana may mga leaders tayong uupo na isipin muna ang kapakanan ng taong bayan. Huwag naman yung pansarili na lang dahil kawawa ang nasa laylayan.